galing. Gayon din naman po aming idinadalangin ng aming iglesia sa mga pagpaplano namin, sa mga huling bahagi ng taon na ito. At kayo po ang siyang magbigay ng wisdom sa bawat isa sa aming mga paghahanda. At dalangin namin na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa nang sa gayon makaagapay kami sa mga pangangailangan at gastusin ng gawain na ito. At alam po namin na wala po kayong ibinigay sa amin na hindi namin kinakaya. At ito po ay kayo po ang siyang magpapalakas at magiging kadahilanan kung bakit ang mga bagay na ito ay maging posible. Kayo po ang magligtas sa mga nakakasama namin sa gawain na ito, sa mga bisita namin, na maunawaan nila ang kahalagahan ng mabuting balita ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na po tayong makaupo at magandang umaga po. Pakihinaan nga yung monitor. Kaya pala nagpe-feedback ang lakas. Hello. Check. Ito pala. Malakas yung monitor nito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kunin po natin ang ating mga Bible. So po natin sa binasa nating scripture reading kanina in Luke chapter 16. At isang talata na lamang po ang ating babasahin. Luke chapter 16. Basahin po natin yung 13 talata. Verse 13. Ngayong buwan na ito ay nasa panibagong tema po tayo sa buwan na ito, and yun na rin po yung pamagat ng ating mensahe sa umagang ito. It's about financial faithfulness. Sabi po dyan sa verse 13, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." Ngayon pong umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman po sa ating tema sa buwan na ito. At ito po ay patungkol sa katapatan natin, financial faithfulness. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, kalayaan na makapag-aral kami ng inyong salita, at dalangin po namin kayo po ang magbukas ng isipan ng bawat isa. Ang mga katotohanan na ito ay maitanim po sa puso ng bawat isa at magkaroon po ng bunga sa realidad ng aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin, at hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sabi diyan sa verse number 13, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." Ang pinaka-sensitibong bagay sa buhay natin bilang mga mananampalataya yung koneksyon mula sa ating puso patungo sa ating bulsa. Pagka pera na po ang pinag-uusapan, medyo yan po yung mga paksa na iniiwasan natin. Yan po yung paksa na para bang medyo napapaaray tayo. Pero mahalaga po ang pera, tama po ba? Gusto nyo ba ng pera? Mahalaga ang pera. At hindi ako maniniwala kung sasabihin nyo hindi mahalaga ang pera, sapagkat lahat tayo kailangan ng pananalapi. At gayon din naman, ang pera ay mahalaga rin sa Diyos. Bakit? Dahil ang ating pananalapi ay pag-aari din ng Diyos. At ito ay ipinagkatiwala lang sa atin. At tayo ay tupa ng Diyos. Siya ang ating pastol.
at ang pastol ay nakikinabang sa mga tupa. The shepherd gets the wool and the sheep produce it. And so mga kaibigan, mga kapatid, ngayong umagang ito, gusto ko pong malaman ninyo na ang Diyos ay sinusukat ang ating katapatan sa ating mga pananalapi. At ito ay nagiging kaniyang basihan upang tayo ay mas lalo pang pagpalain. Pansinin niyo po ang sinabi dito sa Luke chapter 16, verse 10 to 11. Luke chapter 16 in verse number 10 up to verse number 11. He that is faithful in that which is least. Later on, mamaya makikita natin, ano ba yung tinutukoy dito na least, pinakamababa, is faithful also in much. Ano ba yung much na yon? And he that is unjust in the least is unjust also in much. Verse number 11, if therefore ye have not been faithful the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Una sa lahat, talakayin natin dito sa talata na ito, itong tinatawag na unrighteous mammon. No? Ito pong tinatawag na mammon na ito po ay Diyos-Diyosan, small letter G, God of materialism, God of material things. At kaya siya tinawag na unrighteous kasi hindi siya totoong Diyos. No? Nakikigaya lang siya, nakikitawag lang siya na Diyos, pero in reality ay hindi siya Diyos. So pag sinabi po na unrighteous mammon dito sa talata na ito, ang tinutukoy po ay material. Ang tinutukoy po ay ang pananalapi. At yan po ang sinasabi rito. Now, ang sinasabi po ng talata na ito, na kung ano man ang ating mga pananalapi, ito lamang po ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi po natin ito pag-aari. At anuman ang meron tayo, no? Kung tayo ay magiging tapat dito later on, ang Panginoon ay pagkakatiwalaan tayo ng tunay na kayamanan. Now, the question is, what is the true riches? Ano ba yung totoong kayamanan na kanina pa binabanggit dito? Una sa lahat, gusto ng Diyos na ipagkatiwala sa atin ang tunay na kayamanan. Pero tayo naman bilang tao, gusto naman natin mas maraming pera. Hindi natin kailangan ng pera. Ang kailangan natin ay tunay na kayamanan. Ang pera ay instrumento lamang para subukin tayo ng Diyos. At kung matututunan natin maging matapat sa bagay na ito, ang Diyos naman ay tunay na pagpapalain tayo sa pinakamahalagang bagay ng ating buhay. Hindi po masama ang magkaroon ng pananalapi. Katulad ng sinabi natin kanina, kailangan natin ito. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng pananalapi. At kung meron ka na niyan ngayon, kung may pera ka na ngayon, maganda. No? Ibig sabihin, pinagpala ka na. Tingnan po natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse number 10. Sige nga po, sundan natin sa ating mga Bible, or maybe kung wala kayong Bible, ay nandyan po sa ating screen. Sabi ng verse number 10, for the love of money is the root of all evil. Now, the question is, masama po ba ang pera? Hindi po. Pero ano sabi dito? Ano ang masama? Yung pag-ibig, labis na pag-ibig, ganid na pag-ibig sa pananalapi. At sabi diyan, diyan umuusbong, diyan sumasanga, diyan sumisibol ang lahat ng uri ng kasamaan, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves, through which many sorrow. At nakikita na natin yan sa kasalukuyang panahon. Kaya pala may mga ghost project, kaya pala may mga contractor, kaya pala pinag-aagawa ng mga posisyon sa DPWH. No? Sabi ng Bible, for the love of money
is the root of all evil. Ang daming kayang ipagpalit ang lahat para lang sa pananalapi. Sa kamay ng isang mabuting tao, sa kamay ng tapat na lingkod ng Diyos, ang pera ay pagpapala. No? Ito'y pakinabang. Pwede itong magbigay ng inumin sa nauuhaw, pwede itong magbigay ng gamot sa may karamdaman, at pwede itong magbigay ng kasuotan sa walang damit. Ang pera ay napakabuting alipin, ngunit napakasamang amo. No? At ang pera ay pwede natin gamitin to share the gospel all around the world. No? Meron ngang kasabihan ng mga missionary, how you can go around without around. Paano ka iikot? Paano ka babiyahe? Paano ka pupunta sa pupuntahan mo sa mission field kung wala kang panggasta? No? So we can use money to share the gospel. Ang pera, money is not evil. According to the verse that we have read, ang masama po ay yung pag-ibig, labis na pag-ibig sa pananalapi. Tignan po natin sa Luke chapter 16. Ito yung ating text. Ito yung ating bouncing board sa umagang ito. Luke chapter 16 and verse 1 up to verse 9. Papaliwanag po natin, pero bago yan, basahin po muna natin muli. Sabi diyan, and he said also unto his disciples, there was a certain rich man. So isa itong uri ng parable. Isa sa mga katangian ng parable, walang pangalan yung mga karakter. No? At sabi dito ng Panginoon sa kanyang parabola, merong isang mayaman na tao. In fact, itong mayaman na ito, yung tinatawag dito na Lord. Small letter L, hindi capital letter L. No? At sabi dito, itong rich man na ito, meron siyang steward, which had a steward. And the same was accused unto him that he wasted his goods. So ano pong pinaggagawa nitong steward na ito, itong katiwala na ito? He squandered the riches of his master. Pinaggagasta niya, sinasayang niya yung yaman ng kanyang amo. And he found guilty, and because of that, he is out of the job. Tanggal ka na, talsik ka na. Verse number 2, and he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy steward, for thou mayest be no longer steward. So, tanggal na po siya sa pagiging katiwala. Verse number 3, then the steward said within himself, what shall I do? Dahil tanggal na siya sa trabaho, ang ganda-ganda ng trabaho niya, di ba? Nakikinabang sa sayaman ng amo niya, anong gagawin ko na? Yun ang tanong niya sa kanyang sarili. For my Lord, take it away from me the stewardship. I cannot dig, sabi niya. Ayokong magbungkal, ayokong magtrabaho. Kasi tamad ako. No? Sabi niya yun, I cannot dig. But ayaw niya maghukay, ayaw niya magtrabaho, ayaw niya magpagal, ayaw niya magpawis. Dahil tamad siya. Pangalawa naman, sabi niya, to beg I am ashamed. Hiyang-hiya siya sa panglilimos. Bakit? Dahil punong-puno siya ng kayabangan. Now, verse number 4, I am resolved what to do. Ito yung gagawin ko. No? Ang maganda sa tao, pagkadating natin sa masama, ang tali-talino ng tao. Diba? Lahat ng lusot, lahat ng gimmick, diba? Nagagawa natin pagdating sa pangdaraya. At ito itong ginawa niya. Sabi niya, I am resolved what to do, that when I am put out of stewardship, they may receive me into their house. Verse number 5, so he called every one of his Lord's debtors. Naalala niya, uy, kilala ko yung mga may utang sa aking amo. Ipapatawag ko sila, kakausapin ko sila, pupuntahan ko sila. Unto him and said unto the first, how much owest thou unto my Lord?
Niya, ikaw, psst, tika dito. Magkano utang mo sa amo ko? Sabi niya, 100 measures of oil. Sige, kunin mo yung listahan, gawin mong 50. Kung meron siyang 100, nilagay niya doon sa listahan, 50, babayaran niya. Kanino mapupunta yung 50? Siyempre, kanya. Ha? Akin yung kalahati. Ha? Half kami, half. So next, ano sabi naman niya dito? Sa verse number 7, and to another, how much owest thou? And he said, 100 measure of wheat. May nakita na naman siya, may utang na naman sa amo niya. Psst, psst, kalik dito. Magkano mo utang mo sa amo ko? 100 din. O sige, kunin mo yung listahan ha. Ito yung pruweba na bayad ka na, gawin mong 80, 4 score. 80. Kanino mapupunta yung 20? Sa akin. So ibig sabihin, anong ginagawa nitong steward na ito na nasisante sa trabaho? Ng daraya, ng kukupit, na mumorsyento doon sa mga may utang sa kanyang amo. And then verse number 8, and the Lord commended the unjust steward. Hindi po ito ang Panginoon, hindi po ito ang ating tagapagligtas. Ito yung kanyang amo. Nung nalaman nung amo, yung pinaggagawa nung nasisante, nakatiwala, anong sabi doon? Pinuri niya. Gumagawa ng masama, ng daraya, namumorsyento sa mga may utang sa kanya. Pero pinuri niya yung kanyang katiwala. Bakit? Ang talino, ang husay, very strategic, very schematic. Yan yung kanyang ginagawa. Diba? Parang sa mga proyekto sa gobyerno. Diba? Nakalagay 100% accomplished. Pagdating mo doon, nakatambak pa yung putik eh. Oh. Paano naging accomplish yan? Paano naging tapos yan? Strategic. Schematic. Diba? Oh. Tapos, kukuha ng proyekto. Ha? Sobra-sobra doon sa halaga. Mangongontrata, yung contractor yung babayaran. Tapos, yung nakakuha ng kontrata, yun, nagbabakasyon na. Ha? O ito yung para dyan sa proyekto, gawin mo yan. Ha? Pero ang nakalagay sa kontrata, siya, tapos siya nagbabakasyon na, nag-e-enjoy na. Tapos yung contractor, siya yung nakakakamot yung ulo, tinatapos yung proyekto. Napakatatalino. Ha? At dito, nung nalaman nung Panginoon niya, nung kanyang amo, sabi doon, siya ay pinuri. The Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in the generation wiser than the children of light. Pagdating sa pera, lahat ng posible nagiging posible. Ba? Kahit kayo, siguro yung iba sa inyo nakasalamin na eh. Pero pagka sa pera, lumilinaw mata nyo eh. Oh. Siguro kahit napalakol yung grade natin sa math eh, sa pagbabayad ng tax, tumatalino tayo, paano iiwasan eh. Di ba? Lahat ng posible, lahat ng palusot na gagawa natin. At sabi dito, itong unjust steward na ito, he is wise. For the children of this world, verse number 8, are in their generation wiser than the children of light. No? Ibig sabihin, merong talinong ipinakita ito, pero sa kasamaan. Now, anong sabi ng verse number 9? And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, and then ye fail that ye receive you into everlasting habitations. Ngayon, ganito po ang gusto ng Panginoon na matutunan. At yung key verse doon ay doon sa verse number 9. Sabi doon ng Panginoon, tignan ninyo yung masama. Yung masama, kahit masama, matalino. Yung masama, kahit masama, may plano. Hindi ba kung yung masama nagpaplano, dapat kayong mabubuti, kayong mga lingkod ng Diyos, kayong mga anak ng Diyos, hindi ba mas lalo dapat may plano kayo? Di ba?
Hindi ba dapat mas ginagamit nyo yung utak ninyo at yung pera ninyo para mas marami kayong maakay na kaluluwa at pagdating nyo sa langit, maraming kaluluwang magpapasalamat sa inyo dahil nakakilala sila sa pamamagitan ninyo at ng mga resources ninyo. Yung masama, matalino pero sa kalokohan, sa kasamaan. Pero kung tayong mga mananampalataya, pagsasamahin natin yung mga kakayahan natin, at makaakay tayo ng kaluluwa, one day mayroong mga taong maghahanap sa atin. One day may mga taong sasalubong sa atin sa langit na bayan and they will show us gratitude, no, dahil sa pakikibahagi natin sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya sabi dito sa unjust steward na ito, siya ay wise. Hindi po yun wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Bagkus yun po ay wisdom sa paggawa ng masama. Madalas, naririnig natin sa mga payo ng mga kakilala natin, kaibigan natin, aanhin mo yung pera, hindi mo naman madadala sa langit yung pera. No? Totoo naman po, hindi natin madadala sa langit yung pera, pero pwede nating i-invest yung pera, especially sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa gawain, at pag may naligtas dyan, mauuna pa yung pera natin sa langit eh. No, ibig sabihin, time will come, may mga taong magpapasalamat sa atin because we invest in the ministry, we invest in sharing the gospel. Hindi po natin tinutukoy yung stocks, hindi po natin tinutukoy yung bonds, hindi natin tinutukoy na mag-invest kayo sa mga bahay, hindi natin tinutukoy na mag-invest kayo sa mga lupa. Ang tinutukoy natin, mga kaluluwa. Kaluluwa na kapag nakakilala sa Panginoong Hesus, pupunta sa langit. We have to invest in souls. Now, the point here in verse number 10 and up to verse number 13, verses 10 to 13, if you are not faithful in money, yun po yung tinutukoy na least, pinakamababa, the unrighteous mammon, then you are not going to be faithful in much. If you are not faithful in material things, then you are not going to be faithful in spiritual things. Ano po ba yung list? Yun po yung pera. Ano po yung match? Yung relasyon natin sa Diyos. Yung material, mababa. Yung spiritual, mataas. At yun yung dapat natin bigyan ng pahalaga. Kung papahalagahan mo ang pera, bukas wala na yan. Bukas nagastos mo na yan. Pero kung papahalagahan mo ang Diyos ang may-ari ng mundo. At kaya niyang laman tuloy-tuloy yung bulsa mo. And that's the true riches. Yun yung tunay na kayamanan. Gusto natin ng mas maraming salapi, pero mas kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Yung relasyon natin sa Diyos ay permanente at yung kayamanan ng daigdig na ito ay panandalian lamang. At tayo ay sinusubok ng Panginoon sa mga bagay na meron tayo. Now, tignan po natin ang ilang test, no? Ito, tanong natin sa sarili natin. Pwede nating itest yung ating sarili kung saan ba tayo mas nagsumasandal, mas tumatayo, mas nagtitiwala sa Panginoon ba, sa Diyos ba, o sa unrighteous mammon, sa pananalapi. So number 1, tinawag natin yan na trust test. No? Saan ka mas nagtitiwala? Tignan natin sa Proverbs 11 verse 4. Proverbs 11 verse number 4. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Pwede kang magpayaman at magpayaman sa mundo na ito. Pero pagdating ng paghuhukom,
pagdating ng paghatol ng Diyos ng kanyang parusa, anong magagawa ng pera mo? Ha? Anong magagawa ng yaman mo? Proverbs 11 verse 28. Proverbs 11 verse 28. He that trusteth in his riches, ito po ay babala. Kung ikaw ay nagtitiwala sa yaman mo, sa iyong possession, sabi dito, he that trusteth in riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Yun po ang babala sa atin. So saan ka mas nagtitiwala? Tanungin mo yung sarili mo, sagutin mo yung sarili mo, saan ka mas nagtitiwala sa buhay mo? Secondly, tinatawag natin itong priority test. Ano, di ba sabi nung commercial ng kape, bakit ka gumigising sa umaga? Ano nagpapagising sa'yo? Di ba? Paggising ba ng mata mo, pagdilat ba ng mata mo, 2 pesos sa inkagan. Ching! Gising na. No? Yan ba ang nagpapagising sa'yo? Ano ba ang prioridad mo? Ano ba ang goals mo sa buhay mo? Ano ba ang motivasyon mo? Ano ba ang gasolina mo para kumilos at mabuhay? Ano ba ang goal mo? Material o spiritual? Iniisip mo ba yung darating yung panahon, pag ikaw ay nag-retire na sa trabaho, meron kang magandang bahay, meron kang magandang sasakyan, wala kang iniisip sa iyong future dahil lahat ay naka-ready na. Kung yan po ang pag-iisip natin, then mali po. Dahil kung yan ang iniisip natin, kung ang iniisip natin ay pera, hinaharap, yan po ang nagko-consume sa atin. No? Di ba pag mga graduation, lalo na sa college, sa university, palagi ang advice sa atin, earn money as many as you can. Ha? Kumita ka ng pera hanggat kaya mo, hanggat gusto mo, hanggat makukuha mo. Alam niyo po, mga young people, mga kabataan, mga young professionals, bakit po mali yung kaisipan na yun? Kasi ang tanong, how much money is enough? Kailan mo sasabihin sapat na? Magkano yung sapat na? Gaano karami yung sapat na? At pag yan ang naging prinsipyo natin sa buhay, mamamatay na lang tayo. We are still striving to get a single dime. No? And so what is our priority? May mga mananampalataya, nasa malalaking kumpanya, nasa matataas na posisyon, they are receiving a high salary, more than what they need, but they resign for the sake of their family. Kasi wala na silang oras sa pamilya nila eh. Puro na lang trabaho eh. No? So, iniwan nila at pinrayoridad nila yung kanilang pamilya. That is priority. Ano bang inaatupag mo sa buhay mo? Ano bang goal mo? Ang goal mo ba is to impress? Ang goal mo ba is to have a mansion? Ang goal mo ba is to satisfy your pride? Ang goal mo ba is to gain power and to become secured? Mga kaibigan, mga kapatid, makinig po kayo. Kahit po magtrabaho kayo 24/7, walang tigil, walang humpay. Sige lang, magtrabaho ka 24/7. I will tell you, hindi ka yayaman. Kahit ipagpalit mo yung linggo at magtrabaho ka, alam mong araw ng Panginoon. Wala pa ako nakitang Kristiyano na, Pastor, yumaman ako. Bakit? Hindi ako nag-church pag Sunday. Ginawa kong trabaho yung linggo. Kahit pa buong buhay natin. Kasi pag mayaman ka na, tiyak may mas mayaman pa sa'yo. At kung pinakamayaman ka pa, may mas mayaman pa sa'yo. At tiyak, hindi mo kayang pantayan ang yaman ng Diyos. Amen? Walang katapusan. Para kang naghahabol ng panaginip na hindi mo maabot-abot. Walang kakontentuhan. Just for the single dime.
Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon. At ang lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Ano ibig sabihin ng lahat-lahat? Kasi ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Buhay mo, talento mo, kakayanan mo, katinuan ng isip mo, ang kalikasan, ang langit, ang lupa, ang dagat, ang ilog, lahat ay pag-aari ng Diyos. Unahin mo ang Panginoon. Ang lahat ng ito ay daragdag sa iyo. Yun ang formula ng ating Panginoon. No? And that is not addition. That is multiplication. Kasi sa tuwing inuuna natin ang Panginoon, nakahanda yung pagpapala niya sa atin. At patuloy yung dagdag, at patuloy yung dagdag, kung tayo'y nagiging tapat sa anumang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa ating buhay. So that is the trust test, the priority test. Now let us go to number 3, and that is the steward test. Sa lahat ng meron ka, di ba? Ano bang net worth mo? Magkano ba sinusulat mo pag nagpapasa ka ng salin? Di ba? No, minsan pag iniisip natin yung salin, parang kalokohan lang. No? Ikaw yung magdi-declare ng yaman mo. Di ba? E di pwede kang mamili kung ano, kung gusto mong i-declare maliit lang, e di i-withdraw mo sa bangko. Pagkapasa mo ng salin mo, ibalik mo uli. O di lusot. Di ba? Magkano yung kabuuang yaman mo? At magkano ang share ng Diyos sa meron ka? Stewardship. No? Ikaw ay katiwala lamang. Ikaw ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. And then lastly, the admiration test. Sino yung mga idol mo? Sino yung mga lodi mo sa buhay mo? Yung mga sikat na businessman, yung politiko, yung congressman, na buhaya. Yan, sino yung idol mo? Yung idol mo ba, masasabi mo ba na siya ay godly? Siya ay makadiyos? Siya ay dapat tularan ng isang mananampalataya na katulad mo? Siya yung ginagaya mo. So yan yung mga pwede nating itanong sa ating sarili for us to know if we are really trusting the Lord or maybe we are trusting someone else or something in our life. So, sa umagang ito, nais ko pong magbigay ng 4 na bagay that will make us help be a good steward. Number 1, learn how to secure money. Learn how to secure money. Hindi po masama ang pera at gusto ng Diyos yung honest work. Kung iyan ay kinita natin sa malinis na paraan, sa tamang paraan, hindi po yan masama. At yan po ay pagpapala sa atin. Hindi po masama ang mag-invest. Kung saan nyo gustong mag-invest, go ahead, no? Sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. Tayo ay literally to prosper. Ano po? Tingnan natin dito sa Psalm 35 verse 27. Psalm 35 verse 27. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Alam niyo po, sa Bible natin, maraming mga taong mayaman. Si Abraham, si Joseph of Arimathea, siya yung hiniraman ng Panginoon ng libingan dahil walang libingan na sarili ang Panginoon. Si Mary, si Martha at si Lazarus, palaging may kainan sa bahay nila. No? So ibig sabihin, may mga mananampalataya na tunay na literally pinagpala ng Panginoon because there is nothing wrong with being rich. Yun nga yung maling konsepto eh. Diba? Na kapag mayaman ka, parang masama ka. Tapos pag mahirap ka, mas banal ka. Mali po yun. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, the love of money, the greed of money, you want to get money in the wrong way, yun po yung masama. Pero kung ikaw ay
pagpapalain ng Diyos, ikaw ay maibibilang sa tinatawag na mayaman, at gagamitin mo yan sa kalwalhatian ng ating Diyos, then so be it. Maganda po yan. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Diba? Sino ba nagbigay ng kakayahan mo na ginagamit mo sa trabaho? Sino ba nagbigay ng skills mo, nung talino mo, nung pasensya mo, sa amo mo, na inis ka na, gusto mo nang batukan, pero nagpapasensya ka. And then later on, dahil nakita niya, pasensyoso ka, na-promote ka ngayon. Ito, kahit minumura ko na to, ang bait-bait pa rin sa akin. I-promote ko nga to. Sino ba nagbigay ng lahat ng kakayahan na yun sa'yo? Hindi ba ang Diyos? For it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, His swear unto thy father, as it is this day. Siya ang nagbibigay ng kakayahan sa atin. Ilang paalala po sa atin. Tingnan natin sa ating slide. Number 1, may mga bagay na hindi tayo pwedeng ipagpalit sa pera. Hindi natin pwedeng ipagpalit sa pera. Number 1, health is over money. No? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, let's say, gawin nyo talaga, magtrabaho kayo 24/7. Sa tingin nyo, yayaman kayo? Hindi ang mangyayari sa inyo, magkakasakit kayo, mai-stress kayo, kasi hindi na kayo nagpapahinga. Ano ka, Superman? Puro trabaho lang? Puro kita lang? No? Sasabihin lang sa'yo ng inchik, ikaw puro ka trabaho, puro ka kita, magpahinga ka. Diba? Puro ka kita, mamaya wala ka nakita kasi sarado na mata mo. At pantay na paa mo kasi hindi ka pahinga. You need to rest. You need to spend time for your family. You need to strengthen your spiritual life. Health is over money. Ano sabi ng awit? Only one life. Only one life. Maraming pagkakataon para kumita ng pera, pero isa lang ang buhay. You can work and work and work and earn money. You can spend the half of your life earning money and the other half of your life restoring your health. Ikakatrabaho mo, inabuso mo sarili mo. Then sa susunod na kalahati ng buhay mo, anong ginagawa mo? Nagbabayad ka sa ospital, nagbabayad ka sa doktor para ibalik yung lakas, yung kalusugan na nawala sa'yo. Hindi mo pwedeng ipagpalit yung kalusugan sa pera. Hindi mo pwedeng ipagpalit yung character sa pera. Oo nga, ang dami mong pera, ang yaman mo nga, pero, di ba? Nakalagay pa sa opisina mo, Honorable Congressman. Pero pag nakikita ka ng tao, kulang na lang, batuhin ka ng kamatis eh. Di ba? Kulang na lang, lusubin yung bahay mo, wasakin yung gate mo. Ha? Mangdarambong yan eh. Hindi natin pwede dayain ng tao. Matatalino ang mga nag-uobserba sa atin. You cannot exchange character over money. Di ba? Kahit na ano pang trabaho mo, kung ikaw yung napagkakatiwalaan, mas gugustuhin ka ng nakararami. At yung character, yun na yung magiging legacy mo sa mga anak mo. Ha? Uy, kilala ko yung tatay mo. Napakabait nun. Napakatapat na mananampalataya nun. Diba? Hindi yung pag narinig, tatay mo si ano? Mandarambong yun eh. Di ba yun yung, huwag na natin pag-usapan. Next, values is over money. Di ba? Tayo ay nag-iiwan ng testimonya hindi lang sa mga tao sa ating paligid, kung hindi nag-iiwan tayo ng testimonya sa ating pamilya. Yan yung mga bagay na hindi natin pwede ipagpalit alang-alang sa salapi. Now let us go to point number 2. So learn to secure money. We have to work and we have to earn. No?
Hindi po masama yan. Ang masama ay yung gumagawa tayo ng hindi maganda just to earn money, greed, at kung ano-ano pang bagay. Next, number 2, learn how to save money. Okay? Matuto ka namang mag-ipon. Matuto ka naman magtabi. Huwag puro gastos dito, gastos doon. Ha? Tignan natin sa verse number 8, Luke chapter 16. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely, for the children of this world are in the generation wiser than the children of light. Ano sabi nung Panginoon niya, nung amo niya? Mas matalino pa yung anak ng sanlibutan na ito sa mga anak ng liwanag, referring to the Christian, referring to the children of God. Oh. Eh di ba yung mga bangko kung saan tayo nag-i-invest, kung saan tayo nagsisave? Yung mga bangko ba yung mga Kristiyano ba yan? Di ba? So, ano pong sinasabi rito? Kung ang sanglibutan, ang hindi mananampalataya, may plano sila para sa hinaharap nila, kung yung mga magnanakaw, nagpaplano rin. Di ba yung mga snatcher? Di ba? Kung kayo ay estudyante sa U-Belt, kung kayo ay dating estudyante, napapadaan kayo sa Quiapo, alam ko na itsura ninyo, pagpapasok kayo, palagi yung bag ninyo nasa harapan. Ba? Saan ka nakita? Backpack nga no? Pero yung backpack mo nasa unahan. Bakit? Natatakot kang, babanggain ka dyan, kukunin yung wallet mo, kukunin yung cellphone mo, may susunod, may papasahan. Ang tawag doon yung kanilang modus operandi. May modus sila. Lilituhin ka, lalansin ka, may mahuhulog, mawawala yung attention mo at pagkatapos, wala na. Ibig sabihin, yung pagiging masama, hindi rin biro. Ang hirap din umisip ng pagiging masama. Matalino sila. Now, tayo naman na nasa tama, maging matalino rin tayo. Magplano rin tayo. Mag-ipon tayo para sa ating hinaharap. Save money. It is not wrong to save money. Ang masama, yung nagdadamot ka sa Panginoon, yun yung masama. Yung meron ka dapat ibigay sa Panginoon, pero pinapanatili mo, ang tawag doon, hoarding. Tignan natin sa Proverbs chapter 6, verse 6, up to verse number 8. Proverbs chapter 6, verse 6 up to verse 8. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer and gathereth her food in the harvest. Sabi, ikaw malaking tao ka, halika. Tignan mo itong langgam na kapag hindi pa tag-ulan, hindi pa panahon ng pangangailangan, habang nakakakuha sila ng pagkain, nag-iimpok sila, sa panahon ng pangangailangan, meron silang nagagamit. Ngayon, ikaw naman na malaking tao ka, halika dito, matuto ka. Mag-ipon ka, magtabi ka, huwag kang puro gastos. Proverbs 21, verse 20. Proverbs 21, verse 20. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. No? Yung mangmang daw, puro lustay. Diba ano yung nangyari sa prodigal son? Nilustay, inubos. Hindi nagtabi, hindi nag-invest. Kinuha niya yung yaman niya. Ano nangyari sa kanya? Ayun, dinampot sa kulungan ng baboy. Ngayon, check ninyo yung sarili ninyo. Especially those who are working. No? Yung mga young pro natin, mga single pa kayo. Diba? Yung kinikita ninyo, mula sa inyong sahod, magkano ang naitatabi ninyo? O baka yung sahod ninyo, kulang pa sa luho ninyo, bili dito, bili doon. Kapag ganyan ang nangyari sa inyo, mali. Mali. No? Dapat may naitatabi kayo, may sobra.
you spend less than what you earn. Hindi sobra-sobra, hindi labis-labis. Sabi dito ng Proverbs 21 verse 20, but a foolish man spendeth it up. Ubus-ubus biyaya, one day millionaire. Hindi ka nagtatabi for the sake of greed, no? Merong mga mayayamang tao na kinausap ni James. In James chapter 5 verse 1 up to verse number 3. James chapter 5 verse 1 up to verse 3. Sabi ni Santiago dito sa mga mayayaman na ito, go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. No? Yun yung niyakap nila, yun yung pinahalagahan nila, and one day, dadalhin nila yung yaman nila. At saan kaya sila dadalhin nun? Hanggang saan kaya yun? Ano? Ano kayang magagawa ng yaman nila sa kanila? Hindi masamang maging mayaman. May mga Bible characters na mayayaman. Nakapaglaro na siguro ang marami sa atin nung tinatawag na yung board games na Monopoly. Sino na nakapaglaro ng Monopoly? Sinong alam laruin ang Monopoly? Alam natin, di ba? Di ba, maglalaro kayo doon. Di ba, may dice yun. Tapos, iikot kayo doon sa board, bibili kayo ng mga teritoryo ninyo, lupa nyo, tatayuan nyo ng hotel. So, the goal of the game, maging pinakamayaman ka. Pag nabili mo na ang lahat at pag-aari mo na ang lahat, ibig sabihin nun, natalo mo na ang lahat. Ikaw na yung winner. At pag nabili mo na lahat, ikaw na yung pinakamatagumpay sa board game na yun. You are the richest man. You are the richest woman. Ano yung ending ng laro na yun? Alam niyo ano ending ng laro na yun? Titiklop mo na yung board, ililigpit mo na yung gamit, ilalagay mo na sa box. Yun lang yung ending ng pagiging mayaman mo. At alam niyo sa buhay, anong ending ng pagiging mayaman? Ilalagay ka rin sa kahon. At merong pala, dalawa pa. At ibabaon ka 6 feet below the ground. That's the ending of your life. Learn how to save money. Number 3, let us go to number 3. Learn how to spend money. Dapat kumikita tayo, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, ng talento ng Diyos. Dapat marunong tayong magtabi at dapat marunong tayong gumasta. No? Sabi dito sa verse number 8, sabi doon sa unjust steward, because he had done wisely. We have to be wise. Kung yung mga masasama, matalino sila, mahusay sila, then gamitin natin yung katalinuhan sa mabuting paraan. Kung hindi tayo masaya at kontento sa kung anong meron tayo ngayon, anuman ang matanggap natin, kahit magkaroon pa tayo ng raise sa trabaho, it will never be enough. Parang kanta yun Diba? Sabi nung kanta, never enough. Sabi nung awit. Kahit na anong makuha mo, kahit na anong matamasa mo. At ano po ang problema? The problem is our attitude. At kahit na anong makuha mo, diba? Nagtataka ka, dati ganito lang yung income namin. Kulang kami, pero tumaas yung income namin, na-promote sa trabaho, nagkaroon ng raise sa sahod, and yet kulang pa rin. Bakit? Anong problema? Attitude. Tumataas ang sahod, tumataas ang income, pero ang gastos nag-i-escalate din. Tumataas ang lifestyle. Dati hindi mo naman kilala yung Starbucks dati hindi mo naman kilala yung ano Ano nga ba yung pinuntahan ko nung no? Mga Tim Hortons. Hindi mo naman alam yan dati. Aba, ngayon, lagi ka na dun. Diba? So,
Bakit? Anong nangyari? Nagbago na yung lifestyle. Medyo naging social ng konti. No? Yung konti napadalas, ayun, naubos. Okay? So, kailangan po natin maitama yung ating attitude. Hindi po ako financial advisor. Pastor po ako, baka nagkakamali kayo. Ano ba itong napasukan ko? Simbahan ba ito? So ilang paalala sa atin. Number 1, beware of credit buying. Mag-ingat sa pagbili-bili tapos utang. Diba? Mag-ingat tayo. Ang mga lending company, ang mga credit company, magagaling yan. Alam mo, tataas ang credit line mo. Alam mo, makakapaglabas ka ng sasakyan nang hindi ka lalabas ng pera. Ang tawag po doon, mga pakagat. Ang tawag po doon, mga pautot. Para umutang ka, utang ay utang pa rin. Kailangan mo pa rin bayaran. Minsan may kausap akong pastor. No? Niyabangan ako ng mga credit card niya. Pastor, tignan mo tong credit card ko. Magkano yung isang credit card na to? Kaya kong maglabas ng sasakyan. Nagpunta siya sa mall, ang dami niyang credit card. As in, yung parang wallet niya na ganito kakapal, puro credit card. Ako naman, talaga? Puro ganun lang ako. Galing naman yan. Puro lang ako segunda lang ako ang problema po, mga kapatid, nagpunta sa mall, nawala. Nawala yung ganung kakapal na credit card. Di kailangan niya tawagan lahat ng bangko na yon na, nawala yan, i-cancel nyo or whatever, anong gagawin. Isa-isa yung mga credit card na yun. Ako, wala akong credit card. Wala akong problema. Wala rin akong utang. Pakagat lang po yun. Diba? May cellphone ka naman, ang ganda-ganda, napadaan kang ganyan. Ma'am, sir, home credit po. Di ka nakabayad, tinawagan yung pastor mo, tinawagan yung kamag-anak mo. Kilala nyo po ba si ganito? Si Graciel Pedida, kasi umutang po ng cellphone dito sa amin. Ilang beses na po sumablay. Ngayon, yung pangalan mo, nakaladkad pa sa kahihiyan. Ngayon, di ba, may mga death threat na, kakautang. Pinapahiya pang ganyan. Di ba Kristiyano yan? Di ba pastor yan? Di pala nagbabayad ng utang yan. Kaya, mga kapatid, ligtas naman tayo Kristiyano naman tayo Ano pang hinahanap natin sa mundo? Ano pang gusto nating iyabang sa mundo? Diba? Kaya minsan kahit pastor iniyabangan ako, Innova Sabi ko, ano yan? Innova. Hindi yan Innova. Inutang yan, inutang. Kasi hinuhulugan pa pala. Hinuhulugan pa. Beware of credit buying. Ang utang, babayaran mo pa rin. Now, hindi naman masama ang utang. Kung kailangan nyo talaga at tiyak ka namang makababayad, pwede mong gawin. Pero kung masisira lang ang pangalan mo o sumusugal ka sa isang bagay na hindi mo alam, huwag mo nang gawin. Ngayon, sa mga mananampalataya, maybe yung iba dito may utang. No? So, wag po kayong ma-offend. Pero, kasama nyo po si pastor na pinapanalangin kayo, later on, makalaya tayo sa utang. Diba? Yung ang Diyos, pagpalain tayo. And then, once na makalaya na tayo sa utang, ba? Nakabayad na ako sa utang, utang ulit ako. Loko ka pala Nakabayad ka na, utang ka na naman. Diba? Kaya minsan, talagang makakabato ka ng mga Kristiyano No? Pag nakalaya ka na, wag mo nang ulitin. Learn your lesson. Beware of credit buying. Number 2, beware of impulsive buying. Diba? Yung bili ka dito, bili doon. Bakit mo binili yan? Wala lang. Gusto ko lang yung kulay niya. Diba? May sapatos ka naman, 10 yung sapatos mo, nakita mo isang sapatos, binili mo. Hindi mo naman nasuot. Na-expire na lang yung dikit. Di ba yung sapatos, na-expire yung dikit nun Tatanggal
impulsive, no? Ano pong sabi ng Proverbs 13 verse 4? Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard desireth and had nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Siguro naranasan nyo na yun, no? Punta kayo sa mall. Uy, kita mo, ganda din. Tapos pag uwi mo sa bahay, ba't ko nga ba binili to? Ba't? Anong gagawin ko rito? Ha? Nanghihinayang ka. Sayang naman to, bumili pa ako nito. Ba't mo binili? Impulsive buying. 1 Timothy chapter 6 verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Diba? Ano naman, kahit yung damit mo, ukay. Diba? Meron bang makakaalam? Meron bang damit na amoy ukay? Uy, amoy ukay ka. Pag nakita nila, lakos yan. Saan mo nakuha yan? Sa ukay. Ha? Minsan nakita ko yung isang politiko sa Bulacan eh. Kakaiba yung tatak ng t-shirt niya eh. Sinearch ko sa Google. Pambihira t-shirt, 10,000. T-shirt lang yun. Ha? Sipin mo yun? Sa ukay, ano lang eh. Minsan 50 lang, 25 eh. Maganda na rin yung tatak. Diba? So, ibig sabihin po, yabang lang. Yun yung susunod natin, yung pangatlo. Beware of ego buying, yabang. No? You just want to brag. Di ba yung yabangan, kalakaran ng mundo yan eh. Di ba? Mas maganda yung damit ko, mas maganda yung forma ko. Alam nyo, kung magyayabang ka, tandaan mo, palaging may mas mayabang sa'yo. Kaya, walang katapusang yabangan yan. No? Sa huli, talo ka kasi kung maliksi ang PC mo, lagot ka. Beware of ego buying. No? Gusto mo lang ipakitang may kaya ka, mayaman ka. Kaya ako minsan natutuwa ako sa mga inchik, no? Yung kultura nila. Pag nakita mo diyan na kala mo kung sino lang, pero milyonaryo pala. Ibig sabihin, hindi sila maingay. Diba? Ano kasabihan nating mga Pilipino? Sa bibig nahuhuli ang isda. Diba pinatawag mo si Julius Babaw, pa-interview ka, o tignan mo, dami kong sasakyan, no? Hindi ngayon, yung BIR, dumilat yung mata yung BIR. Diba? Yung COA, dumilat yung mata, ha? Ang yaman pala nito. Di hinabol ka ngayon, kasi ang ingay mo eh. Kumita ako sa proyekto na ito, milyon, pinost mo pa sa Facebook, nag-ingay ka pa. Diba? Ngayon, pag nakausap ka ng incheck, pag ikaw kita, huwag ka ingay. Tago mo lang, pasalamat ka sa Diyos, okay na yan. Diba? Ganun, simple lang. Hindi yung ingay-ingay ka pa dyan, hahabulin ka ng mga hindi dapat hahabol sa'yo. Kasi maingay ka. No? Next, number 4. Learn how to share money. Okay? Sabi ng verse number 9, Luke 16 verse 9, and I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness. Ibig sabihin, kung ano yung pera na meron ka, kung ano yung yaman na meron ka, use it to make friends. Makipagkaibigan ka, makisalamuha ka. Bakit? Kasi you want them to know the Lord. At sabi diyan, verse number 9, hindi ko pala naipaliwanag kanina, sabi sa verse 9, when ye fail. Ano ibig sabihin nun? Pag bumagsak ka sa school? When ye fail. Pag nakakuha ka ng 5, ibig pong sabihin yan, pag ikaw namatay, pag ikaw nalagutan ng hininga, they may receive you into everlasting habitation. No? Maraming sasalubong sa iyo, maraming nagpapasalamat sa iyo because you are the instrument of God. Why they know the gospel. No? Kasi giver ka. Kasi marunong kang mag-share kung ano man ang meron ka. Mga kapatid, mga kaibigan,
kapag tayo namatay, hindi lang tayo accountable sa buhay natin. Accountable din tayo saan natin ginasta yung yaman na meron tayo. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Saan tayo magsisimula? Well, number 1, start by giving your tithes. Tithe. No? Alam niyo po ba yung tithe? That is the minimum giving inside the church. That's the starting point. Ano ba yung tithes? Yun yung 10%. Proverbs 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine increase. Tithing is recognizing God that He is the owner and He is the source of every blessing. Yung 10%, ilan kaya sa atin ang nagbibigay ng 10%? Sa mga bisita natin, hindi ko po kayo tinutukoy. Tinutukoy ko po yung mga members po namin dito. Baka sabihin nyo, sinisingil kami sa mga members natin dito. Ito po yung record. Joke lang. Ilan dito ang nagbibigay ng tithes? Yung 10%. Bilang pagkilala sa Diyos na siyang nagpapala sa atin. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that ye may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not be room enough to receive it. Pastor, yung tithing po kasi, pang Old Testament lang yun. Yun po ay bahagi ng kautusan. Tayo po ngayon ay nasa New Testament na. Hindi po tayo nasa kautusan na, nasa biyaya na tayo. Kapatid, sa Old Testament ba ang Diyos ang may-ari ng mundo? Sa New Testament ba ang Diyos pa rin ang may-ari ng mundo? Kung ang Diyos pa rin ang may-ari ng mundo at ang lahat ng meron ka, dapat kilalanin mo siya. And even Abraham, even without the law, hindi pa binibigay yung kautusan ng 10% ng tithing. Anong ginawa niya? Nung nakita niya si Melchizedek, he gave the 10%. Who is Melchizedek? He is the priest. Hindi natin alam saan siya nagaling, anong lahi niya, saan siya pumunta. Basta may sumulpot sa Genesis na Melchizedek at nawala na lang. And then when we go to the book of Hebrews, sabi ng Hebrews, there is a priest higher than Melchizedek, and that is the Lord Jesus Christ. Sabihin natin, Pastor, wala nang 10%. O sige, alisin natin yung 10%. Doon tayo sa susunod na sermon natin next Sunday, the grace giving. Hindi ba yung grace giving mas malaki? Dadaanan mo pa rin yung 10%, hihigitan mo pa nga. Ngayon, kung hindi ka nga matuto dito sa pinakamababa, sa pinaka-basic, paano ka tataas? Kung hindi ka nga makapasa sa grade 1, paano ka pupunta sa grade 2? Ang lahat ay pag-aari ng Diyos, and we have to recognize Him. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ano sabi dito? Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. In the Greek word, yung salitang cheerful is hilaro. Kung saan nanggaling yung ating word na hilarious. Ganon kasaya. Ganon yung galak pag ikaw ay nagbibigay. Hindi yung pag nagbigay ka, parang nalugi ka. Yun na nga yung uli kong pera, kinuha pa.
Kasi yung nagdadala ng basket, ayaw umalis eh. Tinututukan talaga ako ng basket niya eh. Yun na lang yung huli kong pera, naibigay ko tuloy. No. Diba? Pagka ikaw, feeling mo na lugi ka, huwag ka na magbigay. Tago mo na lang yung pera mo, sa'yo na lang yan. Tago mo habang buhay. Diba? Kasi anong sabi ng Bible? Ang pagbibigay, ang tamang prinsipyo ng pagbibigay, masaya. Bakit? Bakit masaya? Kasi binigay lang din sa'yo yun ng Diyos yun. Binigyan ka ng Diyos para magkaroon ka ng opportunity na makibahagi sa pagbibigay rin. In other words, instrumento ka lang. Pero mo pinagkatiwalaan ka ng Diyos, sino ka ba? Minsan ang feeling natin, pag feeling mo nawawalan ka, huwag ka na magbigay. Kaya minsan pag nagbigay, Pastor, mamaya yung sukli ko Nagpasukli ka pa. Ano to, tindahan? God loveth the cheerful giver. So mga kapatid, mga kaibigan, you earn money. Trabaho, negosyo, para dami tayo kita. No? Alam nyo, may nakalimutan akong sabihin sa inyo. Hindi ko lang mahanap sa notes ko. I am not against sa mga Kristiyano na nagtitinda ng liquor. No? I'm not against. But why? Because that is the nature of business. Kung may tindahan ka, may grocery ka, kasama naman talaga yun eh. At hindi naman ibig sabihin ng liquor, lasing ka agad. Di ba kumain ka sa restaurant? Sabi mo, sarap. Tinanong mo yung chef, ano yung nito? May alak po yan. Ay, bawal ako ng alak, susuka ko. Nakain mo na eh. Nasarapan ka na eh. Nilantakan mo nga eh. Hindi pala ako pwede ng alak. Kristiyano ako. Hindi naman lahat ng alak lasing. Ibig sabihin po dito, if it is a good business, then go for it. Ano ba yung good business? Bigay mo yung produkto, nagbayad siya, kumita ka, panalo siya, panalo ka din. Win-win. Diba? Hindi siya masama sa moral, wala kang nilabag na batas, wala kang sinaktan. Diba? Halimbawa, ako nagtitinda ng kutsilyo, lalako kong ganyan. Kutsilyo. May bumili sa akin, pinanaksak niya, nag-murder siya. Kanino mo nabili to? Ayun, ikaw ang kulong. Kasi nagbenta ka ng kutsilyo, pangpatay sa tao na yun. Bakit nasa akin yung burden ng guilt? Nagninegosyo lang ako eh. Ngayon kung nagbebenta ka ng alak at naglasing siya, kasalanan ba yun nung nagbenta? At kung hindi ka magbenta ng alak, ang gagawin ng bibili ng alak, lilipat lang siya ng tindahan at bibili pa rin siya. Kasi lasinggero siya. Pero kung may chef, magluluto siya eh. Diba? Or may fine dining, gusto niya ng red wine, nagtitinda ka eh. Diba? Hindi naman siya maglalasing. Gusto niya lang. Sa ibang bansa, kapag malamig, ginagamit nila yung liquor na pangpainit para makasurvive sila sa taglamig. Ibig sabihin, may dahilan. Kung nagbebenta ka at nabili niya sa'yo ng tama at malinis, win-win situation, then that's a good business. Kita yun. Gamitin mo yung kita sa pamilya mo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung magtatayo ka na ng beer house, magtatayo ka na ng nightclub, ibang usapan na yun. Diba? Pinoprovoke mo na sila, naninira ka na ng pamilya. Ha? Ibang usapan na po yun. No? Now, inside the church, we have so many giving. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng example ng mga giving natin dito sa church. So number 1, we have tithing. Basic. Starting point. Ituro mo sa mga bata, ituro mo sa adult, sa bagong Kristiyano, doon ang simula, tithing. Pangalawa, ano susunod? Walang sumasagot Offering. So, pag nag-tithes ka, hindi ka pa nag-o-offer, nagbabalik ka pa lang. Tithing is pagbabalik. Tithing is pagkilala sa Diyos that He is the source of blessing. May isang pastor, meron siyang, hindi naman kasi tithing minsan lahat pera.
Meron din mga prutas, lalo sa probinsya. Meron siyang member, nagtatites ng 10 kaing ng mangga. Dumating yung time na alam nung pastor, dapat may 10 kaing ng mangga ngayon. Pero bakit wala? Tawagan ko nga, kapatid, kamusta ka na? Kamusta ang negosyo? Okay, pastor. Kapatid, nakalimutan mo yung tithes mo na 10 kaing ng mangga. Ay, pastor, nandito, nakatabi, huwag kayong mag-alala. Kaya ako po hindi madala dyan, nakalimutan nyo pong ibalik sa akin yung kaing. Walang mapaglagyan. Tingnan mo na, pastor pala, hindi nagbabalik eh. Tayo nagtuturo ng tithing, tapos kami naman pala, hindi nagbabalik. Diba? So pagbabalik, lalagyan yun yung tithing eh. Papasalamat ka sa Diyos, pinagbigyan ka ng pagpapala, susunod, pagpapalain ka uli. Then, secondly, offering. Doon ka palang nagpapasalamat kapag nagbigay ka ng offering. Okay? What else? Ano pa yung giving natin? Mission, ang tawag natin doon, faith promise. Ibig sabihin, Panginoon, gusto ko mag-contribute sa mission, 20 pesos. O sige, laki-lakihan mo na. Malaki faith mo eh. Kaya nga faith promise eh. Gawin mo, 500. Hawak mo na ba yung 500? Hindi. Pero ipagpipray mo, Panginoon, alam ko, bibigyan mo akong 500 para isupport ko sa mission. Kaya nga, faith promise. Pinagpipray mo, inaalagaan mo, Panginoon, gusto kong makasupport sa mission. What else? So yung iba, the rest na yun. Kung may commitment pa, kung may contribution pa, kung may birthday pa si pastor, nag-ambagan. Diba? So yun, the rest na yun. Ngayon, ang punto ni pastor, ang dami nating giving. Ang dami nating giving. Kaya maraming membro at maraming church nagre-reklamo kasi ang sabi nila, pastor, ang dami nating giving. Nauubos nga yung pera ko, hindi na ako makapag-Shopee. Mga kapatid, bakit mo nasabi na ang daming giving? Kasi nakatingin ka sa laman ng bulsa mo. Hindi ka nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos. Hello? Sino may-ari ng lahat? Ang Diyos. Sino magpapala sa iyo? Ang Diyos. Ngayon, ang gawin mo, Panginoon, gusto kong maging part ng mga giving na yan. Pwede ba i-bless mo ako para maibigay ko lahat yan? Ang ganda ng plano mo eh. Ano ba ang ganda ng problema mo eh? Yung problema mo, ang tawag dyan, godly problem. Godly yan kasi gusto mo mag-contribute, gusto mo mag-share sa gawain. Godly problem yan. Di ano ang solusyon dan? Di godly solution din. Ang Diyos din ang magbibigay ng solusyon sa problema mo. Kung yung Diyos mo talagang maka-Diyos, yung problema mo ay maka-Diyos talaga. Diba? Yung sabi ng Book of Psalms, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Diba? Tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, simple lang ang paanyaya ni Pastor sa umagang ito. Naniniwala ka ba? Sumasang-ayon ka ba na ang lahat ng napakinggan mo sa umagang ito ay 100% purely sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay sumasang-ayon, kung ikaw ay tumatalima sa salita ng Diyos, kung sinasabi mo ngayong umaga, Panginoon, gusto ko pong sumunod sa pagbibigay. Alam ko po ako limitado, pero kayo hindi. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ni Jeremiah, call unto me and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Marami ng mga Kristiyano sa nakalipas, hindi ko na lang nasabi. Si William Colgate, yung may-ari ng KFC, binaligtad nila yung formula.
pinrioritize nila ang Diyos at ang Diyos hindi sila binigo. Kung ngayong umaga na to sinasabi mo na ang mensahe na ito ay sangayon sa salita ng Diyos, can you please come forward? If you're saying you want to obey the Lord in terms of giving, hindi po tayo nandito para mangolekta at maningil. Nandito tayo para itama kung ano yung mga mali ang pagkaunawa natin. And if you want to obey properly and biblically, this is the perfect time to say, Lord, bless me. Like the prayer of Jabez. Lord, bless me. I want to be part of your mission. I want to be part of your plan and program. And sure enough, I will assure you, God will bless you if your heart is right. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po dahil nagiging instrumento kami ng inyong pagpapala. All that we have, hiram lang namin sa inyo. Maging ang aming buhay. At kung ano man ang binigay nyo sa amin, siya rin namang gagamitin namin para gawin ang pinapagawa ninyo sa amin. In other words, wala kayong hinihingi na hindi namin kayang ibigay dahil ito'y binigay nyo na. Kaya, dalangin po namin, bigyan nyo po palagi ang puso ng bawat isa. Kami ay i-prioritize kayo, kami ay maging generous sa inyo sapagkat kayo din naman po ay generous sa amin. At matutunan namin ang tamang puso sa pagbibigay. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na po tayo makabalik sa ating mga kinauupuan at hilingan po natin ng ating leader.